Ate! Ate Miriam! Oh, Roger! Bakit? Anong kailangan mo? Ate, baka pwede naman ako makahingi ng tulong. Ha? Para saan? Sibit kasi, kanina pa namimilipit sa sakit ng tiyan. Kailangan kong dalhin sa ospital. Emergency lang, ate. Ano ka ba, Roger? Nung nakaraan, nakahiram ka na sa akin. Wala na akong ipapahiram sa'yo, no? Sige na, Ate Miriam. Nagmamakaawa ko sa'yo. Wala nga sabi, ang kulit-kulit mo, ang aga-aga. Ate Miriam, parang awa mo na. Kailangan kong takbo sa ospital si Bet. Mga inutil talaga. Hindi pa nga nakakabayad ng utang, mangungutang na naman. Ate! Ate! Walang magawa. Tawagan ko kaya si Seni para mag-shopping. Hello, Seni. Magpapasama ako sa'yo mag-shopping mamaya, ha? Sige, bye. Tao po. Tao po. Parang wala yatang tao. Oh, Maria. Ay, Miriam, pasensya ka na kung dumaan kami dito. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol saan naman yan, Maria? Manghihiram sana ako ng pera sa'yo, Miriam. Ha? Wala akong may papahiram sa'yo, no? Saka isa pa, may trabaho naman yung asawa mo, di ba? Yun na nga ang problema eh. Hindi pa siya sinasahuran. Problema ko ba yun? Sa iba na lang kayo manghiram. Nakikiusap ako, Miriam. Kahit pambayad man lang ng tuition ng anak ko, babayaran din naman kita agad. Alam nyo, kung hindi nyo kayang magpaaral, huwag nyong pilitin para hindi kayo nahihirapan. Hay nako, nakakasira kayo ng araw. Umuwi na nga kayo. Halika na nga, anak. Miss na tayo. Bibi, bibi, bibi. Bibi, bibi. Kailangan ko makagawa ng paraan para makapag-exam si Nika. Nay. O anak, kumain ka na ba? Opo, Nay. Nay, kailangan ko na pong makabayad sa tuition namin. Sa susunod na araw na po kasi yung exam. O anak, hayaan mo. Gagawan ko ng paraan. Susubukan kong humiram sa tita mong nasa Hong Kong. Sige po, Nay. Salamat po. Anak, basta mag-aral ka mabuti ha. Para makahanap ka ng magandang trabaho. Gagawin lahat ni nanay para makapagtapos kayo ng kapatid mo. Hayaan niyo po, Nay. Pag nakagraduate po ako, maghanap po ako agad ng trabaho para matulungan ko po kayo. Mabuti yan, anak. Balang araw, mapagtatapos din namin kayong lahat ng mga kapatid mo sa pag-aaral. Salamat po, Nay. Bakit kaya hindi pa tumatawag si Mike? Isang linggo na lumilipas. Hindi ko pa rin siya makontak. Ha? Bakit kaya ako nakablock sa Facebook niya? Paano kaya to? Baka kung ano na nangyari sa kanya? Oh, Roger! Ate Miriam, nang dahil sa'yo, namatay ang asawa ko. Madamot ka, kapatid pa naman kita. Ngayon, masaya ka na. Wala na siya. Ano, may babalik mo pa ba ang buhay niya? Umangat ka lang sa buhay. Naging madamot ka na. Kunting tulong lang yung hinihingi ko sa'yo noon. Pinagdadamutan mo pa ako. Ano, Miriam? Lumabas ka dyan! Ganun ba ako kasama? Nagpadala ako sa pera. Hindi ko akalain na may masasaktan pala ako. Miriam! Hindi kita mapapatawad! Hindi mo sana maramdaman ang sakit kung paano mawalan ng asawa. Nay, O anak, saan ka pupunta? alis po ako, Nay, para maghanap ng trabaho. Sana matanggap po ako. Sigurado ako, anak. Ikaw pa ba? Matalino ka. Mana ka sa tatay mo. Si Nanay, nung bola pa. Sige po, Nay, baka matraffic po ako sa biyahe. Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Sana makahanap ka na ng trabaho. Sige po, Nay. Bye po. Salamat sa Diyos na pagtapos na namin si Nika. 2 na lang yung pag-aaralin namin. Nay, mano po? Oh, ba't ang bilis mo ata? Nay, natanggap na po ako sa trabaho. Mag-uumpisa na daw ako sa isang araw.
Talaga, anak? Naku, matutuwa ang tatay mo niyan. Opo, Nay. Makakatulong na din po ako sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Salamat, anak, at hindi mo kami kinakalimutan tulungan. Kaya nga po, Nay, talagang pinagsisikapan kong mag-aral. Kasi po, nakita ko po yung sakripisyo niyo ni tatay para makapagtapos lang kami. Anak, alam mo, yun lang ang may papamana namin sa inyo na mga kapatid mo, ang magkaroon ng magandang kinabukasan. Salamat po sa inyo ni tatay, Nay. Ano ko ba, anak? Tara na sa loob na makakain ka na rin. Sakto, Nay, nagugutom na ako. Roger, Oo ate, pasensya ka na sa nagawa ko noon. wala nang magagawang sorry mo. Di mo na may babalik yung buhay ng asawa ko. Alam ko yun, Roger. Sana mapatawad mo ko. Alam kong mali ang ginawa ko. Naging madamot ako sa'yo. Hindi ko naisip na buhay pala ang kapalit sa ginawa ko. Kaya siguro, pinaparusahan ako ng Diyos ngayon. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Hindi na ako pinapadalhan ni Mike ng pera. Kaya nga, naubos na lahat ng ipon ko. Kaya walang-wala na ako ngayon. Siguro, karma na sa akin ngayon to. Ikaw naman kasi, mas inuuna mo pa yung luho mo. Di mo alam, nauubos din yung pera mo. Kaya nga, sana patawarin mo ko. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? Dadalawa na nga lang tayo, tapos hindi pa tayo magtutulungan. Salamat talaga, kapatid. Kalimutan mo na yung mga nasabi ko sa'yo noon. Nadala lang ako sa kalasingan ko. Nako, wala na yun. Ang mahalaga, nagkaayos tayo magkapatid. Oo nga pala, teka lang, may pupuntahan lang ako saglit. Bakit? Saan ka naman pupunta? Bukod kasi sa'yo, may nanghiram din sa akin noon na hindi ko pinahiram. Kaya hihingi rin ako ng tawad sa kanila. Sige, mag-iingat ka. Sige, Roger. Tao po. Tao po. Tao po. Bakit po? Nandyan ba ang nanay mo? Opo, sandali po, tatawagin ko. Nay! Nay! Nay? Oh, Ate Miriam. Sige po, Nay, mayawan ko muna kayo. Sige, anak. Oh, ate, ba't naparito kayo? Maria, sumaglit lang ako. May sasabihin lang sana ako. Ano yun, ate? Manghihingi lang sana ako ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo noon. Ayun ba? Matagal na yun. Wala na sa akin yun. Kumusta ka na nga pala? Nakauwi na ba yung asawa mo? Galing abroad? Nako, hindi na. Ha? Anong hindi? Wala na akong balita sa kanya. Ilang buwan na rin ang nakalipas. Siguro nangyari ang lahat ng ito dahil sa ginawa ko sa inyo noon. Talagang ganyan, dumadaan tayong lahat sa pagsubok. Kailangan lang natin lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong. Siguradong hindi kanya tatanggihan. Maraming salamat, Maria, at hindi ka nagtanim ng galit sa akin. Tapos na yon, kailangan na natin kalimutan ang lahat para sa kinabukasan na darating. Salamat talaga.